At eto na nga mga kababayan, Master Judea na naman, nagbabalik. Kumusta po kayo? Okay. Okay. Uno na ng July, pero itong si Risa Hontiveros hindi pa rin nagbabago. Okay. Sukol na si Risa mga kababayan. Michael Morillo, aka Karine. Mas matibay ang ebidensya. Di ba? Yan kasi ang problema sa mga dupang. May hangganan ho talaga yan. Okay? Kapag ikaw ay mapagmalabis sa kapangyarihan, natatapos din yan. At ang problema dyan, mas matindi ang balik niyan. Okay? So, ngayon, wala na mga kababayan, tigpay na ang mataas na ambisyon ni Risa Hontiveros. Okay? Kung maalala po natin mga kababayan, binawi po ni Michael Morillo, aka Karine, ang kanyang testimonya at inilaglag niya si virus. Okay? At siyempre, sumagot si Hontiveros dito mga kababayan. At expected na natin kung ano isasagot niya. Sasabihin niya, sinungaling si Rene, binayaran niyan si Rene, kung ano-ano pa na mga reasoning ang gagawin niya dito na may script. Okay? Pero, bakit noon na nasa panig nila si Rene, lahat ng sabihin ni Rene ay totoo? What is the difference now? The person that's speaking right now is same Rene that spoke before. Pero hindi uubra ang mga alibay ni Risa dahil sa pangalawang pagkakataon, sinoplak siya ni Karine. At ang sabi ni Hontiveros, magpapail daw siya ng kaso. Bakit ang tagal-tagal? Bakit hindi mo file ng kaso kung ang sinasabi mo ay totoo? Okay? Pag-uusapan natin yan, mga kababayan. Pagkatapos lang ng ganito. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po ng Martes sa inyong lahat. Ngayon po ay July 1 na. July 1. Okay. Alright, so syempre, huwag kakalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa mga hindi pa nakakapag-subscribe para updated ka sa lahat ng balita na nagaganap sa ating kapaligiran, sa ating lipunan na may kinalaman sa inyong pang-araw-araw na buhay. Yan. So mga kababayan, ang sabi, umpisahan natin muna dito sa sa pagsagot ni Rene, mga kababayan. Pero yung mga sagot ni Rene na yon ay tinutulan o binatikos ni Risa Hontiveros at ang sabi niya, magpapile daw siya ng kaso laban kay Rene at sa mga nasa likod ng pagsisiwalat ni Rene na ito. Ang tagal naman, Risa. Ang tagal naman. Puro ka ngak-ngak. Hinamon ka na nga ni Atty. Topacio na magkaso, tapos yan, puro ka naman dakdak, di ba? Kasuhan mo na kung kakasuhan, dahil pang salita di ba? Pero ang katotohanan, Risa Hontiveros, na hindi natin may kakahila sa taong bayan, ikaw ay ito, panoorin natin. Mag-tamper ng witnesses. Ikikwento ko sa inyo. Wait lang, you remember noong time ni Pangulong Duterte, yung si Kian, yung nabaril ng mga pulis. Yun. Kian de los Santos. Of course, I believe, let me make myself clear, I believe na dapat parusahan yung mga pulis doon. Actually, nilapit sa akin yan ni General Abayalde. I did not take the case. Kasi talagang guilty para sa akin. I can say that now kasi convicted na naman sila. Para sa akin, indefensible yung posisyon noong mga pulis. Nonetheless, ganun pa man na may kasalanan yung pulis, you should let justice take its course. Anong ginawa ni Ms. Risa Hontiveros? May mga witness, dalawa, minor, kinuha niya sa pamilya at itinago niya. Nako! Ito. Umpisa natin.
Umpisa natin, ha? Meron akong alam kay Risa Ontiveros na hindi marites. Personal knowledge. Ugali talaga ni Miss Risa Ontiveros na mag-tamper ng witnesses. Naku! Ito ko sa inyo. Ugali talaga ni Risa Ontiveros na mag-tamper ng witness. Naku po, oo. Yan ang sinasabi natin. Ano na, Risa, kaya pa ba? So, syempre, hindi naman papayag si Risa Ontiveros na wala po siyang sagot sa mga bagay-bagay na ito dahil si Risa Ontiveros nga po, mga kababayan, ay talagang siya po ay demonyita. Hindi siya papayag na malalamangan siya dahil siya po ay talaga namang ugali na talaga niya. Ito, At ang gusto ni Risa Ontiveros, lagi siyang panalo, okay? Lagi siyang panalo, wala siyang pakialam kung sino ang masagasaan, wala siyang pakialam kung sino ang masasaktan, basta itong gagawin ni Risa Ontiveros para sa kanyang kapakinabangan at para sa kanyang ambisyon, mga kababayan. Siyempre, magsasalita siya at pakinggan muna natin ang kanyang sagot. Baka naman, tama naman ang kanyang sagot, nagkakamali tayo doon. Pero pakinggan natin. Sampa ng kaso sa NBI si Senador Risa Ontiveros. Magsasampa laban daw sa mga nasa likod ng video ng bumaliktad na witness sa investigasyon ng Senado kay Pastor Apollo Kibuloy. Ipinakita niya rin ang mga resibo na si alias Rene Umano ang nag-alok na tumistigo at hindi ito binayaran. Nagpatulong anya ito dahil kinidnap umano ng religious group ng pastor. Nakatutok si Mav Gonzales. Galit na pinabulaanan ni Senador Risa Ontiveros ang pahayag ni Galit? Baka galit-galitan. Michael Maurilio alias Rene Kamakailan. Nagawa ng senadora ang mga akusasyong binitawan ni Rene noon, kabilang ang pang-aabuso umano ni Pastor Apollo Kibuloy sa ilang babaeng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Sinungaling na nga, nang haharas pa. Nako po! Tingnan mo yung mga counter ni Risa Ontiveros. Sinungaling na nga, nang haharas pa. Di ba? Sino hinaharas? Ikaw hinaaras? Anak ng toko, huwag dahil magplastikan, Risa Ontiveros. Ikaw yung nangaharas. Michael exposed people who trusted the Senate with their stories. And these are people who were already afraid. Now they are in danger. Ay, wow! Again, yan ang talagang kinagagalit ko. Wow! Okay, so ano siya, no? Makabayan. Tagapagtanggol ng naaapi, buwa ka ng inaka. Yung Kabataan Party List, Kabataan Party List, yung mga leader-lidera nila doon ng abuso ng kapwa nila miyembro, walang hiya ka, wala kang sinasabi. Tapos pero dito, sa wala kang ebidensya, mga bayad na ebidensya, dito ka nagnangangak-ngak na wala ka naman napapatunayan. Doon nga sa Kabataan Party List, mismong dating mga miyembro nila ang nagsiwalat ng katantarantaduhan, kalukuhan ng Kabataan Party List na yan. Bakit, Risa? Kakampi mo, kaya hindi pwedeng kalabanin. Depende sa pakinabang ang iyong mga galawan. Hindi lang ito paninira. Ano pa? Those responsible for this video crossed a line. Ay, wow! And they will be held to account. Sabi ni Maurilio sa videong ipinost online ng isang pagtanggol valiente noong June 25, tinakot at binayaran umano siya ng senadora para akusahan si Kibuloy at ang mga Duterte. Kanina naglabas si Ontiveros ng mga screenshot ng email at text bilang resibo na si Maurilio raw ang paulit-ulit lumapit sa opisina niya mula noong December 2023 at nag-volunteer na... Napakadali naman gumawa niyan. Napakadali gumawa niyan. You know the technology right now, nothing is impossible. Okay? Pero mamaya, abangan ninyo dahil mas matindi ang isisiwalat ni Karine. na tumistigo laban kay Kibuloy. Siya mismo ang gumawa at nagbigay sa aking opisina. Andoon na ang pangalan ng mga Duterte. Talaga Walang ba? pumilit. Siya ang nagkusang loob
No one paid him. No one coerced him. Sa mga unang mensahe noon, bago bumaliktad, paulit-ulit umanong sinabi ni Maurilio na may banta sa buhay niya. Kaya inilagay siya sa witness protection, katulong ang religious sector at civil society groups. At noong June 22 at 23, ilang araw bago kumalat online ng video, nag-message pa aniya si Maurilio sa opisina ni Hontiveros. Michael was the one frantically messaging my staff. Sabi niya, quote, "Help me. Kinidnap ako at tinatakot ako ng kingdom. Dito ako kinulong sa Glory Mountain." Ayon kay Hontiveros, wala pong kulungan sa Glory Mountain. Ito si Risa Hontiveros, hindi pa po kasi nakakapunta ito sa Glory Mountain. Okay? Ang Glory Mountain po, mga kababayan, ay isang bundok yan. Isang bundok na wala namang bakod. May bakod po siya sa harap. Siyempre, for security, may bakod po siya sa harap. Pero yung isang bundok, mga kababayan, napaka-imposible po na mabakod ang isang bundok dahil napakalawak po nun. Okay? Sa madaling salita, mga kababayan, may pagkakataon si Karine na makalabas dyan. Oo. Dahil may mga parte diyan sa Glory Mountain na hindi naman nakabakod. Oo, hindi po yan nakabakod. Diyan po ay may mga tanim na puno, mga pine trees, may ilog nga diyan eh, 'di ba? May ilog. Huwag mong sabihin na hindi ka po pwedeng dumaan sa ilog. O, 'di ba? Kasi yung ilog, kung ibabakod mo yung ilog, hindi. Yung daloy ng tubig dyan, matitigil. No, pag binakod mo. Pero the fact na may ilog na tumatagos dyan sa bundok na yan, pwede kang dumaan sa ilog na yan para makalabas. Tapos sasabihin mo, Risa Hontiveros na ikinulong, ikinulong si Rene dyan sa Glory Mountain. Walang hiya ka talaga. Wala ka talagang alam. Dahil kami, pabalik-balik dyan sa Glory Mountain. Meron niyang entrance, of course. May entrance shop, papasok at palabas para doon sa mga tawag dito, sa mga papasok na mga masasamang loob, yan, sa mga magnanakaw, yan. To secure the place. Pero, hindi ibig sabihin yan, nakabakod po yan lahat. Dahil kung talagang pag sasadyain mo na papasukin, makakapasok ka dyan. Dahil yung mga nakapasok eh. Yung mga pulis nakapasok dyan eh. Di ba? Nakapasok dyan yung mga pulis noong sinalakay ang Glory Mountain. Nakapasok sila ng walang kahirap-hirap, mga kababayan. So, ibig sabihin walang bakod. So, sasabihin mo kinulong, wala namang posas doon, wala namang shelda doon. Meron doon sa Glory Mountain, mga kubo-kubo. Pero walang kulungan doon. Tanga. Tuloy. Veros, hindi niya alam kung sino ang nasa likod ng bagong video. Pero ang turing niya rito, witness tampering, fake news, psychological warfare. Ay, wow. Hindi rin aniya nito napahina. Doers are thinkers. Thinkers are doers. Remember that. Kundi lalo pang napalakas ang findings ng Senate Committee on Women and Children laban kay Kibuloy. Hindi lamang si Michael ang testigo. Maalala po natin 14 sila ni hindi siya ang star witness. At yung Hontiveros, nasaan na yung 14? Okay? Dahil ang pagkakaalam ko sa mga hearing, ang umaharap lang isa. Isa lang ang humaharap, Risa Hontiveros, at pamali-mali pa ng mga sagot. Oo. Hindi ko nga alam kung bakit nakakulong pa si Pastor eh. 'Di ba? Na wala naman kayong maipakitang ebidensya. Oo. So, hindi lang ako pwede magsalita tungkol doon sa mga nangyayari dyan sa hearing, di ba? Hindi tayo pwede magsalita dyan kasi madadali tayo. Oo. Pero, Risa Hontiveros, don't fool people. Okay? Dahil ang katotohanan talaga, Risa Hontiveros, toka-toka kayo. Toka-toka kayo sa pagpapabagsak sa mga Duterte at sa mga kaalyado. May nakatoka kay BP Sara Duterte, alam natin kung sino nakatoka dyan. May nakatoka kay President Duterte at alam natin kung sino ang nakatoka dyan. At nagkataon na si Risa Hontiveros ang nakatoka kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Yan ang katotohanan. Iba sa 13 pang witness na yon ay nag-reach out na sa opisina ko para sabihing handa nilang patunayan. Sabihin muli na sila'y nagtestigo ng malaya.
at hindi sila binayaran. Risa, walang testigo. Ang testigo nag-iisa. Wag mong paglulukuhin ang taong bayan dahil in due time, lahat yan sasalampak sa pagbubunga mo, Risa Hontiveros. I'm telling you. Desidido rin si Hontiveros na kasuhan sa National Bureau of Investigation. Nako, tagal. Oo. Ang tagal, puro kasapsap, puro kasatsat. Oo. Kaya lang ang problema, mga kababayan, Risa, ang problema ito. Si Risa Hontiveros, sinagot ni Karine. May bago po, mga kababayan. May bagong banat si Karine, sinopla si Hontiveros. At ito po yun, mga kababayan. Ako po si Michael Maurilio, si alias Rene. Una po sa lahat, hindi po ako binayaran, pinilit, tinakot, or kinidnap ng kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Wala pong katotohanan yung mga claims ni Senador Risa sa kanyang press con. Wala po ako sa pader ng kingdom. 2019 pa po ako huling nakapunta ng Glory Mountain. Ito lamang ay pamamaraan ni Senador Risa upang ako ay makuha ulit at patahimikin. Kusa po akong lumabas upang sabihin yung katotohanan. Handa po akong maglabas ng mga ebidensya, kaukulang ebidensya, papatunay na si Senador Risa ang pasimuno sa mga paninira kay Pastor Apollo Kibuloy. Nako po, Risa Hontiveros. Oo. Risa Hontiveros, sukol na. Oo. Ikaw pala ang pasimuno sa paninira kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Oo. Sa bagay, ikaw talaga ang nakatoka dito. Okay? So, syempre, ikaw ang nakatoka, gagalingan mo ngayon. Pero ano ba ang mga resibo, ang mga ebidensya na hawak ni Karine? Ito ba ay mga account number? Ito ba ay mga money transfer receipt? O, hindi natin alam kung ano yan, Pero, the way I see it, mga kababayan, medyo may katotohanan talaga. Oo. Tusok na tusok ang mga sinasabi ni Rene. Detalyado yung mga bitaw ni Rene, while si Risa Hontiveros ay scripted. Ituloy natin. At handa po akong sa anumang mga legal na proseso. Senador Risa, hindi ako nag-text ng anuman sa'yo. Nako! Wag mo na akong gamitin sa mga kasinungalingan mo. Kaya nga nasusuka ako sa'yo. Titindigan ko yung mga sinabi ko sa video na ginawa ko. Kusang loob ko itong ginawa para matahimik na yung konsensya ko. Uulitin ko po, hindi po ako binayaran, pinilit, kinidnap ng kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. So, di tama yung analysis natin ng una, mga kababayan, ni si Michael Morillo ay nakonsensya. So, hindi siya pinapatahimik ng kanyang konsensya dahil yung mga sinabi niya dati, wala namang katotohanan at maraming tao, hindi lang si pastor ang naapektuhan, kundi yung mga miyembro at mga workers ng Kingdom of Jesus Christ. 'Di ba? So, hindi lang isang tao ang apektado dito, mga kababayan. Ikaw nga kung ikaw ay matinukang tao, kahit makaagrabyado ka ng kahit isang tao, dadalhin niya ng konsensya mo. 'Di ba? Pero kung ikaw ay demonyo, kahit milyong-milyong tao pa ang maagrabyado mo, hindi ka makukonsensya. Dahil demonyo ka nga Pero itong si Karine, the fact na siya po ay naging member ng Kingdom of Jesus Christ, naging full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ, of course, kahit papaano, meron pa rin kabutihan na nananalaytay sa kanyang dugo at bumabagabag sa kanyang damdamin. Dahil pag kilala po natin ang mga taga-Kingdom of Jesus Christ, kilala natin ang ugali, kung paano sila makitungo, at kung paano sila makibagay sa tao. Sila po ay mabubuti, mababait, at yan po ay dahil sa pamumuno ng isang pastor na si Pastor Apollo C. Kibuloy. So, ibig sabihin dito, mga kababayan, the points goes to Karine. Dahil si Karine, detalyado lahat po ng kanyang mga sinasabi. Yung kanyang mga sinasabi ay kapanipaniwala dahil siya mismo, mga kababayan, ay naging miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. So, ngayon,
etong si Risa Hontiveros, magaling lang to pag nagbabasa, mga kababayan. Pero pagka nagkataon na, mga kababayan, na tinanong siya at wala sa script yung kanyang mga sinasabi, yung kanyang mga sasabihin, at wala sa script yung tanong, aba doon na po nagkakalet-silet siyang buhay ni Hontiveros, katulad po nito. Hanggang kailan lang po under your protection si Michael? Kasi di ba na-kidnap? So ibig sabihin wala na siya under your custody? Tanong. So hindi na po makasagot si Risa Hontiveros pag siya po ay tinatanong ng mga bagay-bagay na wala po sa script. Magaling po siya magbasa. Alam naman natin yan ever since na pag wala lang binabasa yan, hindi yan makakapagsalita ng matino. At dumating pa nga sa pagkakataon na nagbabasa na siya at meron pang nagmamando sa likod niya na yung scriptwriter niya. Okay? So dito po natin mapapatunayan, mga kababayan, kung sino ang nagsasabi ng totoo. Yung may binabasa o yung walang binabasa. Yung Rene noon na nakatakip ang muka o yung Rene ngayon na nakabukas ang muka. Dahil kung ikaw ay magsasabi ng katotohanan, hindi mo ikakahiya na ipakita ang iyong muka dahil ang lalabas sa bibig mo ay pawang katotohanan. And of course, kapag ikaw ay nagsisinungaling, ayaw mo ipakita ang galaw ng mata mo, ayaw mo ay pakita ang mukha mo dahil kahit alam na natin, kahit takpan mo pa ang mukha niyan, kahit takpan nyo pa lahat ng pagkatao niyan, kilala yan ng mga tao sa Kingdom of Jesus Christ. Okay? So, ibig sabihin, mga kababayan, mas kapani-paniwala si Rene kaysa kay Risa Hontiveros dahil alam naman natin, mga kababayan, na ang bottom line nito ay mapabagsak ang mga Duterte at ang malalakas na kaalyado katulad ni Pastor Apollo si Kibuloy. Na alam naman natin ngayon, nakakulong na hindi pa naman nahahatulan. Si PRRD nakakulong na wala namang kasalanan. Si BP Sara ay i-impeach samantalang maraming politiko o individual sa gobyerno ang karapat-dapat na ma-impeach. Pero bakit? Si Sara Duterte ang pinag-initan. Dahil sa 2028, ang mga Duterte ang pinakamalakas na makakalaban sa eleksyong pampanguluhan. Yan po ang katotohanan at ang sabi nga natin kanina, toka sila. May nakatoka kay President Duterte, may nakatoka kay BP Sara Duterte, at may nakatoka doon sa mga malalakas na kaalyado, katulad ni Pastor Apollo Kibuloy, at sa pagkakataong ito, si Risa Hontiveros ang nakatoka kay Pastor Apollo C. Kibuloy. And once again, my name is Master Juday saying thank you. God bless you all and to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat, mga kababayan. Happy first day of July. Yan o.